Kabanata 2771. Ilang rounds in at natama ng black and white stick si Austin. Dahil sa lakas nito ay itinapon siya sa hangin. Na nabasag ang bahagi ng kanyang katawan sa proseso. Pinili niyang harapin si Chase ng mag-isa. Nang walang tulong ng kanyang demonyong avatar. Gusto niyang subukan ang sarili niyang lakas. Ngayon alam na niya na hindi pa rin siya tugma kay Chase. Ilang beses lang siyang nasugatan. Pero at least, mababaw lang ang injuries ni Austin. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa Phoenix Nirvana. At ang maliwanag na apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan. Dinilaan nila ang kanyang mga sugat at agad na gumaling. Takabuoan, siya ay nagtamo ng 12 sugat mula sa labanan. Ang pinakaseryoso ay kapag ang kanyang katawan ay nabasag at nagkalat sa hangin. Ngunit salamat sa kanyang Phoenix Nirvana skill. Nakaligtas siya sa kanilang lahat. Boy, anong secret technique ang ginamit mo para gumaling ang sarili mo? Tanong ni Chase. Mukhang nabigla siya dito. Ang Phoenix Nirvana skill ay isang legacy ni Peterson na Taoist ancestor. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamatalino na pamamaraan sa immortal world. Malakas ang magic nito. Tinasabi na hanggat buo ang espiritual na kaluluwa. Ang sinumang makabisado ng kasanayan ay maaaring mabuhay muli kahit na ang kanyang katawan ay nawasak. Ang katawan at kaluluwa ni Austin ay lumago ng husto sa ngayon. Sa makatuwid, mabilis siyang makakabawi sa lahat ng kanyang mga sugat gamit ang Phoenix Nirvana skill. I'm impressed. Nakamit mo ang ganitong lakas at kapangyarihan sa kabila ng iyong murang edad. Sa katunayan, mas malakas ka kaysa sa karamihan ng mga talento na naranasan ko. Ito ay talagang kapansin-pansin. Puri ni Chase. Mapagbigay. Sir, mukhang mabuting tao po kayo. Samantala, hinayaan ng pinuno ng underworld ang kanyang mga tauhan na katayin ang mga inosente at dambong ang kanilang mga bangkay. Siya ay walang awa, but still. Kinakampihan mo siya. Bakit? Tanong ni Austin. Ang kanyang mga salita ay tila nahuli si Chase. Napabuntong hininga si Chase at umiling. Sa tingin ko hindi mo maiintindihan. Sa isip niya, mahina at bata si Austin. Ang mga personal na bagay na iyon ay hindi magiging pakialam sa kanya. Pero nagpatuloy si Austin sa mga tanong niya. Sir, kilala mo ba ang planetang Earth? Diyan ka ba nanggaling? Nakapunta ka na ba doon? Ito ang mga tanong na gustong itanong ni Austin kay Chase. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chase. Tinaman niya ng tingin si Austin. Earth, paano mo nalaman ang Earth? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pumakbang siya papunta kay Austin. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng napakalaking enerhiya. Basag. Basag. Nagsimulang gumuho ang lupa sa ilalim nila. Sa sandaling iyon, malinaw na sinadya ni Chase na kitilin ang buhay ni Austin. Gayunpaman, ang gayong reaksyon ay nagbigay ng pag-asa kay Austin. Ganito siya dahil kilala niya ang Earth. Sabik niyang naisip, nakikita mo, nagmula ako sa Earth. Ito ang aking tahanan. Kaya may malalim akong nararamdaman para sa lugar na iyon. Sagot ni Austin. Gusto lang niyang malaman kung gaano karami ang alam ni Chase tungkol sa Earth. Tinasabi mo ba na ito ang iyong tahanan? Curious na tanong ni Chase. Mukhang natahimik na siya sa wakas. Wala akong pakialam kung paano mo nakilala ang Earth o kung bakit mo ako tinanong tungkol dito. Ngunit mula ngayon, mas mabuting itigil mo na ang mga tanong. Wala itong maitutulong sa iyo. Para sa iyong sariling kapakanan. Sa kabilang banda, pinili kong magtrabaho para sa underworld dahil sa isang bagay. Ngunit walang silbi ang pagsisikap na ipaliwanag iyon sa iyo. Basta malaman na ang underworld ay malayong mas malakas kaysa sa maaari mong isipin. Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, ipinapayo ko sa iyo na layuan mo ito. Pagkasabi niya nun ay tumalikod na si Chase at naglakad palayo. Ngunit hindi magkakaroon ng ganito si Austin. Sir, plano ng pinuno ng underworld na sirain ang universo na ito. Hindi ako pwedeng tumayo at hayaang mangyari iyon. Bahagi ako ng sansinukob na ito. At hinding-hindi ko hahayaang gawin nila ang anumang gusto nila rito.
Napailing na lang si Chase. Gawin mo lahat ng gusto mo. Aniya bago naglaho sa malayo. Napatingin si Austin sa direksyon kung saan umalis si Chase. Chase. Parang kinakaharap niya ang sarili niyang kahirapan. Hindi maiwasan ni Austin na pag-isipan ang sinabi ng kausap. Masasabi niyang hindi masama ang kalikasan ni Chase kaya walang kwenta ang pagtatanim ng sama ng loob sa kanya. At saka, sa simula pa lang ay parang walang intensyon si Chance na patayin siya. Ramdam ni Austin ang kanyang pag-aalinlangan. Matapos ang pakikipagtagpo niya kay Chase, nagpatuloy si Austin sa paglalakbay sa magulong kawalan. Pagkatapos ng isang oras, bumalik siya sa real space. Samantala, pabalik sa Black Hell City ng Tombstar Cluster. Dumating ang mga masters ng Underworld at handang magsumbong kay Irvin. Prince Irvin, hinanap na namin kung saan-saan at wala pa rin kaming nakitang bakas ng nanghihimasok. Posible na siya ay sanay sa spatial power at maaaring pumasok sa magulong void. Pero pagpunta namin doon, wala pa rin kaming nakita. Galit na galit si Irvin. Sino ang mananakop na ito? How dare he stir up trouble in my place? Tigaw niya, Prince Irvin. Nahulaan ko na kung sino iyon. Mayroon akong mga dahilan upang maniwala na ito ay si Austin. Dahil ang Evil Shadow King at Damon ay nawala din. Ipinadala daw sila sa corpse refine ng palace para gawin nating mga sundalo. Pero may mga ulat na may pumasok. Ang sumunod na nangyari, wala na ang dalawa naming bihag at si Mr. Ma. Sa tingin ko, kung sino man ang pumasok, tinutumbok niya ang dalawang hostage. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang nagpahayag ng kanyang hinala. May point ka. Tumango si Irvin ng may pag-iisip bilang pagsang-ayon. Anyway, meron tayong paraan para malaman ang totoo. Sabi ni Irvin na may kasamang pang-iinis. Sumama kayo sa akin. Kayong lahat. Tinahak ni Irvin ang daan patungo sa sulok ng lungsod. 12 ng mga lalaking nakaitim ang sumunod na malapit sa kanyang likuran. Dumating sila sa isang sinaunang altar. Nararamdaman ng sinumang malapit dito ang makapal na miasma ng bangkay na tumatakip dito. Napaatras sila rito. Kami ay magbibigay ng sakripisyo upang buhayin ang altar na ito. Doon lamang ipapakita sa amin kung ano talaga ang nangyari ngayon sa lungsod. At ipapakita nito sa amin ang mukha ng mananalakay. Naka-cross-legged si Irvin sa altar. Sumunod naman ang iba pang mga lalaki. Magsimula na tayo, sabi ni Irvin. Lahat ng ugat niya ay biglang bumukas. Bumulwak ang itim na dugo mula sa kanila na parang bukal. Tumutulo pababa sa altar. Tulad niya, ang iba ay nagsimulang magsakripisyo rin ng kanilang dugo. Ang Black Hell City ay isang napakahalagang kayamanan ng Underworld. Hindi ito basta-basta maa-activate ng sinuman dahil kailangan nito ng dugo ng mga tao bago ito magamit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Black Hell City ay nagsimulang manginig ng malakas. Isang pagsabog ng enerhiya ang lumipad mula rito. Nagising na rin ito sa wakas. Ang madilim na liwanag nito ay tumaas sa langit. Ipakita mo sakin. Tigaw ni Irvin habang gumagawa ng ilang hand gestures at ipinadala ang kanyang enerhiya sa altar. Sa isang iglap, lumitaw ang mga larawan sa itaas ng Black Hell City. Ipinakita nila ang nangyari noong araw na iyon. May isang binata na nakalusot sa kanilang hanay na nakabalat kayo bilang isa sa mga bangkay nilang sundalo. Tinundan niya ang kawan sa lungsod. Ang binata ay, syempre, si Austin. Ang kanyang mukha ay malinaw na ipinakita sa kalangitan. Si Austin Lin. Alam ko na. Sabay-sabay na sigaw ng ilang lalaking nakasuot ng itim na damit. Si Austin ay isang kilalang tao sa universo. Kahit na ang mga masters ng Underworld ay alam ang kanyang mga misadventures at kalokohan. Naka-flash sa mga imahe sa itaas ng Black Hell City ang kinaroroonan ni Austin na para bang isa siyang top wanted na kriminal. Ang mga footage ng kanilang pagtakas ay nagpakita rin ng mga larawan ni Dumpty at ng 8 Stone Saints. Nagulat si Irvin at ang iba pang mga masters ng Underworld. Hindi nakakagulat na nagkaroon siya ng mga bola upang makapasok sa Black Hell City. Dapat nating kilalanin ang lahat ng kanyang mga kasama. Seryosong sabi ni Irvin. Nararamdaman ko na ilang master lang sila na maaaring tumugma sa antas ng ninuno ng sekta.
Hindi sila maaaring maging banta sa atin. Mayroon kaming ilang daang master ng parehong antas. Sabi ng isang lalaking nakaitim na damit. Tama ka. Magpadala ng hukbo upang salakayin ang Immortal Endworld at patayin ang bawat isa sa mga nilalang doon. Tandaan na ibalik si Mr. Manang ligtas at maayos. As for Austin, alagaan mo siya. Alam mo na ang gagawin. Utos ni Irvin. Kopyahin mo yan. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng lalaking nakaitim. Pagkatapos, tumalikod sila at pinulot ang kanilang mga tauhan. Nang sumunod na araw, isang malaking hukbo ng mga bangkay na sundalo ang naglakbay upang hanapin si Austin at ang kanyang mga kasama. Isang napakaraming 10 milyong bangkay ang bumubuo sa sangkawan. 50 sa kanila ay mga sect ancestor level fighters. Maaaring sirain ng mga tropa ang anumang makapangyarihang mundo. Ang mga master na nasa antas ng ninuno ng sekta ay talagang isang nakakatakot at hindi magagapi na puwersa. Walang mundo sa universo na nagmamay-ari ng napakaraming nangungunang mga master sa antas ng ninuno ng sekta. Tanging ang mga sikat na alyansa, tulad ng Heavenly Palace at ang Yaksha Palace, ang maaaring magkaroon ng napakaraming kahanga-hangang mga master sa antas na iyon. Sa universo, isang malaking barkong pandigma ang mabilis na sumusulong. Umalangaw-ngaw sa loob ng barko ang masigabong tawa ni Damon. Austin, hindi ako makapaniwala na nakapasok ka sa Black Hell City at nagawa mong ilabas tayong lahat. Hindi ko talaga alam kung paano babayaran ang kabaitan mo. Sinsil niyang sabi. Nako, wag mong sabihin yan sir. Nahuli ka dahil sa akin. Inilagay kita sa buong gulo. Sagot ni Austin. Austin, masyadong mapanganib iyon. Naisip mo ba si Caroline? Paano kung may nangyari sa iyo at naiwan siyang mag-isa? Hindi ka na pwedeng magsapalaran ng ganito sa susunod. Payo ni Evil Shadow King dahil sa pag-aalala. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang manugang. Tumango si Austin. Halika, Evil Shadow King. Alam kong biyanan ka niya. Pero pabayaan mo siya sa lecture. Kung hindi nakarating si Austin sa tamang oras, ikaw at ako ay naging mga bangkay na sundalo at namuhay na parang mga tuta sa buong buhay natin. Sabi ni Damon na may nakakaaliw na ngiti. Ang pag-iisip na maging isa sa mga bangkay na sundalo ay nagpalamig sa dugo ni Damon at Evil Shadow King. Pagkatapos, tinalakay ni Austin, Evil Shadow King, Damon, at ng 8 Stone Saints ang kasalukuyang sitwasyon sa universo. Ang pinuno ng Underworld ay walang awa. Plano niyang lipulin ang lahat ng mga nilalang sa sansinukob na ito. Alam ang kanyang mga plano. Hindi tayo maaaring tumayo at walang magawa. Kinakabahang sabi ni Damon. Tama siya. Ang mga bangkay na sundalo ang ating karaniwang kaaway. Dapat tayong lahat ay magsumikap upang labanan sila. Ano ba? Ang bawat buhay na nilalang sa universo ay dapat mangampanya para sa proteksyon ng mga buhay. Tumango si Evil Shadow King bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng mahabang talakayan, nagpasya si Austin na bumalik at ayusin ang kanyang mga puwersa upang sumali sa Universal Allied Army laban sa mga tropa ng Underworld. Matapos maabot ang isang pinagkasunduan, ang bawat isa ay pumasok sa kanilang sariling mga silid at nagsimula ng kanilang paglilinang. Ang barkong pandigma ay nilagyan ng sistema ng nabigasyon. Dahil inilagay ni Austin ang lokasyon ng kanilang destinasyon. Otomatiko itong lumilipad patungo sa Immortal Endworld. Sa sarili niyang silid. Tahimik na nakaupo si Austin habang nakakross ang mga paa. Maaari kong pantayan ang sinumang ninuno ng sekta. Ngunit mayroon silang napakaraming mga master na nakaabot na sa antas na ito ng mas matagal. Kung ikukumpara sa kanila, ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban ay walang kakayahan. Ang pinuno ng Palasyo ng Langit. Ang pinuno ng Palasyo ng Yaksha, pagbabalik tanaw ni Austin at binanggit ang mga dakilang amo na inaakala niyang makakasalubong niya sa kanyang isipan. Baka hindi ko sila matalo mag-isa. Tinimulan ni Austin na suriin ang kanyang kasalukuyang lakas. Naalala niya ang labanan nila ni Chase kanina lang. Para sa kanya, medyo mahina si Chase kaysa sa pinuno ng Heavenly Palace. Hindi man lang matalo ni Austin si Chase. Lalo pa ang pinuno ng Palasyo ng Langit. Kailangan kong humanap ng paraan para pagbutihin ang aking lakas.
Bulong ni Austen. Ilang oras, naisip niya sa sarili. Kung hindi niya malalampasan ang lakas ng pinuno ng Heavenly Palace o ng pinuno ng Yaksha Palace, magiging mahirap para sa kanya na protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya at ang Immortal End World mismo. Higit pa rito, may isa pang dapat gawin si Austen. Bumalik ka sa Earth kung saan siya nanggaling. Noong una ay inakala ni Austen na ang Earth ay mayroon lamang teknolohiya at modernong sibilisasyon ng tao. Ito ay isang mapayapa at maayos na mundo na walang martial arts. Minsan naisip ni Austen na madaling makahanap ng daan pabalik sa Earth kung mahahanap niya ang planeta. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Chase, napagtanto niya na ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Malinaw. Alam ni Chase ang pagkakaroon ng Earth. Ang paninirahan doon bago ang kanyang pagkamatay ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa lupain. Baka galing pa siya sa Earth. Gayunpaman, ayon sa kanya, ang mga bagay ay hindi ganoon kadali. Dapat may isang bagay na hindi ko alam tungkol sa Earth. Bakit hiniling sa akin ni Chase na ihinto ang pag-iimbestiga sa anumang bagay tungkol sa Earth? Ano ang pinipigilan niyang malaman ko? Gusto ba niyang protektahan ang Earth mula sa pagkagambala ng mga dayuhang nilalang? O may nangyari ba sa Earth na naging universal na batas na huwag pumunta doon? Ang lalim ng iniisip ni Austen. Dahil siya ay mula sa Earth, nag-aalala siya nang marinig niya ang balita tungkol dito. Kailangan kong gumawa ng paraan para tanungin si Chase kung ano ang alam niya tungkol sa Earth. Nagpa siya si Austen. Ngunit kailangan ko pa ring pagbutihin ang sarili kong lakas. Hindi ko mapigilan ang aking paglilinang ngayon. Sa ganoong paraan. Kaya kung ipagtanggol ang Immortal End World at ang mga tao sa paligid ko, baka makabisita ako sa Earth balang araw. Naikuyom ni Austen ang kanyang mga kamao. Ano man ang antas na naabot niya. Si Austen ay isang masigasig na magsasaka. Para sa kanya, ang tanging paraan upang pumunta ay hanggang. Siya ay matyaga at determinadong gumaling sa tuwing siya ay nagsasanay ng anumang kasanayang nais niya. Di nagtagal. Tinimulan ni Austen na linangin ang panimula sa vital energy circulation. Noong nakaraan, pinakawalan niya ang Diyos ng puso sa panahon ng kanyang paggalugad sa mga lihim na kaharian ng mga panloob na organo. Ang pagpapalaya sa mga Diyos ng mga panloob na organo ay ang unang yugto ng panimula sa vital energy circulation. Nakuha lang ni Austen ang pangunahing kaalaman na kailangan upang makabisado ang panimula sa vital energy circulation. Gusto ni Austen na subukang buksan ang iba pang 4 na pinto sa mga lihim na kaharian ng mga panloob na organo at palayain ang iba pang 4 na Diyos sa loob nito. Sa bagay na ito, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Sa lihim na silid, nakaupo si Austen na naka-cross-legged sa malalim na pagmumuni-muni. Upang mabuo ang mga lihim na kaharian ng mga panloob na organo, kailangan ng isa na maunawaan at bigkasan ang mga sinaunang kasulatan at magsagawa ng mga pagsasanay sa paghinga. Dahan-dahan, inayos ni Austen ang kanyang paghinga at nagsimulang pumasok sa isang estado ng kawalan ng ulirat. Ang lihim na kaharian ng mga panloob na organo ay kung saan naninirahan ang mga Diyos ng mga panloob na organo. Ang bawat lihim na kaharian ay naglalaman ng isang nakatagong pinto. Buksan ang pinto, bitawan ang Diyos, at makikita ng isa ang kanyang tunay na potensyal. Gayunpaman, ang mga pinto ay nakalock sarado. Ang tanging paraan upang makapasok ay ang pag-awit ng banal na kasulatan na tumutugma sa partikular na pinto. Mayroong 5 lihim na kaharian ng mga laman loob. At maliwanag na mayroong kabuoang 5 kasulatan. Bawat isa sa kanila ay may dalang sariling mga ari-arian na akmang-akma upang buksan ang bawat isa sa 5 lihim na pinto kung saan ito itinalaga. Unang binigkas ni Austen ang banal na kasulatan upang buksan ang pinto ng lihim na kaharian ng Atay. Habang siya ay dahan-daang umaawit, ang himig ng spell ay umalangaw-ngaw sa kanyang bibig, na parang mahinang tunog ng kampana na narinig noong madaling araw. Damaloy sa katawan ni Austen ang diwa ng kasulatan. Parang bulong. Gumagala ito sa kanyang 5 laman loob at nilinis ang mga ito sa anumang markang naipon ng katawan sa mundo. Pumasok si Austen sa isang estado ng katahimikan at pagdalisay na tanging ang pinakamalinaw na tubig lamang ang makapagbibigay sa kanya.
Malabo niyang naisip ang isang magulong espasyo na matatagpuan sa loob ng kanyang katawan. Ang mga spot ng liwanag ay nagpapaliwanag sa magulong espasyo. Kung minsan ay parang mga bituin na nagpapalamuti sa kalangitan o mga Diyos na umaaligid sa hangin. Parang may mundo sa loob ng katawan ko. Nanlaki ang mata ni Austen sa bahagyang pagkagulat. Ang himig ng sinaunang kasulatang binibigkas ay umalangaw-ngaw sa loob ng puwang ng kaguluhan ni Austen. Ang kanyang primordial spirit ay mausisa na gumala-gala. Sa paghahanap ng pinto upang buksan ang lihim na kaharian at palayain ang Diyos na namamahala sa kanyang atay. Siyempre, ang imahe niya na gumagala sa lupain ng kaguluhan at umawit bilang paggalang ay isang eksena lamang na naisip niyang mag-isa sa kanyang isipan. Sa totoo lang, naka-cross-legged si Austen na may kinang ng liwanag na nagmumula sa kanyang figure. Paminsan-minsan, ang matunog na pag-awit ng sinaunang kasulatan ay humahabol sa kanya at umalis sa kanyang katawan. Biglang sumikat ang maliwanag na liwanag mula sa kalawakan sa unahan at mabilis na kumislap ang walang kamatayang enerhiya na parang mga alon. Ito ay nagliliyab na parang sikat ng araw at tumago sa espasyo ng kaguluhan. Pilit itong pinunit. Ang hindi maarak na magulong kawalan na naglalaman ng pagkakaroon ng hindi nakikitang ilog ng panahon ay naliwanagan sa unang pagkakataon. Boom! Dumagundong ang isang nakakabinging boses. Marahas na nanginig ang magulong espasyo sa loob ng katawan ni Austen bilang tugon sa biglang tunog. Sa di kalayuan, 5 figure ang dahan-daang nakaharap. Ang makapal na walang kamatayang enerhiya ay umusbong, na naglahad ng 5 palasyo na parang inilagay sa gitna ng dagat. Sa itaas ng matataas na palasyo ay may mga dragon at phoenix na umiikot sa isang maringal at maringal na direksyon. Namangha at namamangha si Austen habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Ito ay tiyak, ay ang mga lihim na kaharian ng mga panloob na organo. Sa isang sulyap lang, agad na nakilala ni Austen ang mga palasyo at pinagsama ang lahat. Alam ni Austen sa loob na nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Ang 5 palasyo ay nakatayo para sa mga lihim na kaharian ng 5 pangunahing panloob na organo. Ang bawat isa sa mga palasyo ay katumbas ng isang panloob na organo ng katawan. Ang 5 palasyong ito ay isinaayos sa isang mazeland at tumpak na posisyon na nagpapakita ng pagkakaugnay nito at nagdulot ng mapang-api na epekto sa isa't isa. Ang bawat isa sa kanilang mga enerhiya at aura ay malapit sa isa't isa dahil sila ay nagmula sa parehong pinagmulan. Ang lihim na kaharian ng puso ni Austen ay nabuksan sa huling pagkakataon. Sa makatuwid, isang nagniningning na pulang Diyos ang nakita na nakaupo sa palasyo na kumakatawan sa puso. Sa pagkakataong ito, tinadya ni Austen na buksan ang lihim na kaharian ng kanyang atay. Ang kanyang primordial spirit ay lumapit sa pasukan ng isa sa mga palasyo. Kinanta nito ang sinaunang kasulatan sa isang tiyak at debotong paraan. Tulad ng isang relihiyoso at relihiyosong tagasunod. Lumipas ang maraming araw. Ako ang tagapag-alaga ng atay. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa palasyo. Nayumanig sa lupa at langit. Nagsimulang kumislap ang tarangkahan ng palasyo na may luminescent na ilaw na naglalabas mula sa loob. Ang mga panalangin at pag-awit ng banal na kasulatan ay maririnig. Umalangaw-ngaw mula sa palasyo. Ang lahat ng ito ay tila tugon sa pagdating ni Austen. Si Austen ay madaling determinado at lubos na banal. Naalala niya ang lihim na kasanayan na naitala sa Introduction to Vital Energy Circulation at kumpiyansa siyang handang buksan ang pinto para magawa ang pagtuturo. Diyos ko, bakit ka pa nagtatago sa loob ko? Ano pang hinihintay mo? Magpakita ka agad. Masiglang sigaw ni Austen. Bang! Bumukas ang pinto. Isang bathala na nakasuot ng cyan robe at nakabalot sa isang sutla na balabal ay makikitang nananatili sa palasyo. Ang kanyang mga kamay ay inilagay sa isang espesyal na postere, na para bang siya ay nag-iisip ng isang magic spell. Isang jade bell ang magandang nakasabit sa kanyang baywang. Ang kanyang aura ay nagliliwanag ng isang maringal na presensya sa palasyo. Isang napakalaking cyan dragon ang buong pagmamalaki na lumipad pabalik-balik sa lihim na kaharian. Swish! Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Pinasabog ang 2 sinag ng ningning na tila may walang hanggang enerhiya.
Ito ang dahilan ng sunod-sunod na pagsabog na naganap sa loob ng kawalan. Dahan-dahang tumayo ang bathala sa Cyan at mabilis na humakbang palabas ng palasyo na kumakatawan sa atay. Pagkatapos ay lumitaw siya sa katawan ni Austen, na lumulutang sa mabituing kalangitan. Ang hangin ay tahimik na gumalaw sa pagmamadali. Ang bathala ng atay ay sumigaw pataas. Ang mabilis na alon ng kanyang boses ay biglang yumanig sa kalangitan. Ang lahat ng mga bituin sa loob ng radius na 100,000 milya ay nagsimulang kumikislap ng hindi mapigilan. Ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng mga bituin ay nagsimulang makuha ng mga sound wave. Ang mga ito ay naging mahahabang malagatas na mga ilog. Mabilis na tumakbo patungo sa Diyos nang ibukan niya ang kanyang bibig. Hinihinga ang lahat, sa isang kisap mata. Ang bathala sa Cyan ay nilamon ng nagliliyab na liwanag ng bituin. Isang banal na figure ang nakatayo sa hangin. Lumulutang na parang isang napakalaking estatwa. Habang sinisipsip ng Diyos ang orihinal na asensya ng enerhiya ng bituin. Umungal siya ng may karahasan. Na lumikha ng isang kakilakilabot at kamangha-manghang tanawin. Kapag ang Diyos ay nakakuha ng sapat na orihinal na enerhiya na kakanyahan ng bituin. Bumalik siya sa katawan ni Austen at umupo ng naka-cross-legged sa isa sa 5 palasyo na kumakatawan sa lihim na kaharian ng atay ni Austen. Nasiyahan sa kanyang tagumpay. Naglakad si Austen sa iba pang mga palasyo. Sinusubukang buksan ang iba pang mga lihim na kaharian. Lumipas ang ilang araw. Ako ang tagapag-alaga ng lihim na kaharian ng bato. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw nang bumukas ang pinto ng isa pang palasyo. Isang Diyos na nakaitim ang sumugod at itinigil ang sarili sa mabituing kalangitan. Tulad ng Diyos sa Cyan. Ang figure na ito ay nilamon ang orihinal na enerhiya na kakanyahan ng mga bituin sa universo. Upang madagdagan ang lakas nito. Walang sorpresa. Isang ikatlong dagandong ang narinig. Ako ang tagapag-alaga ng lihim na kaharian ng Poly. Isang figure na nakadilaw ang tumakbo mula sa palasyo na kumakatawan sa Poly. Siya ay lumutang sa hangin. Ginagaya ang parehong mga aksyon tulad ng dalawang naunang mga Diyos, na sumisipsip ng orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng bituin. Ako ang tagapag-alaga ng lihim na kaharian ng baga. Isang kataas-taasang nilalang na nakadamit ng puti ang umalis sa katawan ni Austen. Na inihagis ang sarili sa kawalan ng mabituing kalangitan. Siya rin ay sumisipsip ng mas maraming orihinal na enerhiya na kakanyahan ng mga bituin hanggat kaya niya upang mapanatili ang kanyang lakas. Ngayon, nabuksan na ang lahat ng lihim na kaharian ng 5 pangunahing panloob na organo ni Austen. At, lahat ng mga Diyos sa loob ng mga kaharian ay tinawag at pinakawalan. Ang 5 bathala bawat isa ay nagbabantay ng isang lihim na kaharian at ang mga pintuan na magpapahintulot sa isa na makapasok sa 5 panloob na organo. Ang isang sulyap lamang sa kanilang solemna, misteryoso, at marilag na anyo ay sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng mga tao. May mga lihim na kaharian sa katawan ng isang tao, na binabantayan ng mga espesyal na Diyos. Alamin na kayo ay aking mga Diyos at kayo ay magiging akin magpakailanman. Ang tanging paraan upang linangin ay i-channel ang focus sa ating sarili. Dapat nating hanapin at i-lock ang kapangyarihan sa loob natin sa halip na maghanap ng mga panlabas na mapagkukunan. Dahil ang lahat ng 5 Diyos na kabilang sa mga lihim na kaharian ng 5 pangunahing panloob na organo ay inilabas. Si Austen ay lubos na naliwanagan at ngayon ay nakita ang kanyang mas tuloy-tuloy at mas mabilis na kakayahan sa pag-unawa sa pilosopiya ng martial arts. Pumikit si Austen at mariing nag-concentrate sa iba't ibang pamamaraan na lumabas sa kanyang isipan. Nagsimulang kumikinang sa liwanag ang kanyang mga paa. Bang! Biglang naliwanagan si Austen. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng barkong pandigma. Itinigil ang sarili sa mabituing kalangitan. Iginalaw niya ang kanyang mga braso sa paligid. Para siyang konkretong halijing nakapulupot sa pagitan ng lupa at langit. Pakiramdam niya ay pag-aari niya ang mismong kapangyarihang kailangan para hatiin ang magulong kawalan. Likhain ang mundo, at hamakin ang lahat sa kasaysayan. Biglang bumalot sa katahimikan ang pinag-isang alulong. Sabay-sabay na napaungol ang 5 bathala sa loob ng katawan ni Austen. Hindi napigilan ni Austen na sumigaw din sa langit. Boom!
Umalangaw-ngaw sa hangin ang dumadagandong na cacophony. Tuloy-tuloy na lumawak ang katawan ni Austin na para bang lumalaki ito sa layuning pag-ugnayin ang lupa at langit. Kahit na naabot niya ang kaitaasan ng langit, patuloy siyang lumaki hanggang sa nahuli niya ang isang bird's eye view ng mundo. Maraming mga stream ng orihinal na enerhiya na kakanyahan ng bituin ang pinalamutian ang mabituing kalangitan. Tila ay umungal at tumakbo na parang umaalo na ilog patungo sa direksyon ni Austin. Na pinalibutan ang kanyang malaki at marilag na imahe. Huminga ng malalim si Austin. Nakaramdam ng walang hangganang anyo ng enerhiya sa bawat galaw niya. Ang ganitong uri ng lakas ay ganap na sapat upang masupol ang sinumang ordinaryong ninuno ng sekta na sumasalungat sa kanya. Nakatayo sa mabituing kalangitan. Nagpalabas si Austin ng isang hindi magagapi na aura na maaaring magdulot ng takot sa sinuman. Anong klaseng kasanayan ito? Nakakamangha. Sa barkong pandigma. Ang Evil Shadow King. Daemon. Ang 8 Stone Saints at ang 8 banal na tres ay nagising sa nakakabinging ingay. Lumabas silang lahat sa secret chamber para tingnan. Nakanganga silang lahat na nanlalaki ang mga mata kay Austin. Na sumisip-sip ng orihinal na energy essence ng mga bituin sa langit. Lahat sila ay nabigla at hindi nakapagsalita sa gayong pagpapakita ng lakas. Mukhang nagsasanay siya ng martial skill na ganap na kakaiba sa iba pang cultivation system na kilala natin. Parehong si Daemon at ang Evil Shadow King ay ang pinaka-advanced at may karanasang magsasaka. Sa isang sulyap pa lang. Alam na nila na napaka-espesyal talaga ng cultivation method ni Austin. Mukhang ang ganitong uri ng martial arts ay naglalayong tuklasin ang lakas mula sa loob. Kung gagawing perpekto ni Austin ang kasanayang ito, hindi siya magagapi. Bulalas ni Daemon sa tuwa at pagkamangha. Natapos na sa wakas ang unang hakbang ng introduction to vital energy circulation. Bulong ni Austin sa sarili. Matangkad na nakatayo sa mabituing kalangitan. Ramdam ni Austin ang lakas ng kanyang enerhiyang umiikot sa kanyang katawan. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao upang subukan ang kapangyarihan. Ang lakas ng lihim na kasanayang ito ay lumampas sa orihinal na inaasahan ni Austin. Bagamat ito ay unang hakbang pa lamang. Ang kapangyarihan ay naglalaman ng sapat na puwersa upang talunin ang sinumang ordinaryong magsasaka sa antas ng ninuno ng sekta. Hindi iyon isang bagay na inaasahan ni Austin nang sanayin niya ang kasanayang ito noong una. Pagkatapos ay bumalik si Austin sa lihim na silid sa barkong pandigma at nagpatuloy at pinalakas ang kanyang kakayahan sa militar sa pag-iisa. Ang barkong pandigma ay pabalik sa Immortal End World. Sa loob ng kanyang secret chamber. Inayos ni Austin ang kanyang paghinga at nagpahinga sandali. Pagkatapos ay nagtakda siya upang tapusin ang kanyang paglilinang. Nang matapos, nagpa siya si Austin na tingnan ang Slave Tower. Dumating siya sa sahig at ikinulong ang controller ng bangkay na dinukot niya mula sa Black Hill City. Ang kapangyarihan ng controller ng bangkay ay tinatakan ni Austin. Wala na siyang pinagkaiba ngayon sa ibang ordinaryong tao at galit na galit siya nang malaman na may hindi inaasahang bisita. Sino ka? Galing ako sa Underworld. Boy, isipin mo ang mga kahihinatnan na maaari mong harapin bago ka maglakas loob na hawakan ako. Mamamatay ka ng malungkot. Sa lahat ng universo na alam ko, walang nang ahas na pukawin ang sinuman mula sa Underworld. Naiintindihan mo, brat. Mahigpit kong hinihimok na palayain mo ako. Binabalaan kita, anak. Kung hindi, uli na ang lahat para pagsisihan mo ang iyong kalokohan. Mabilis na binalaan ng controller ng bangkay si Austin. Na nanunuya nang makita niya ang huli. Kaya kita hinuli. Kaya quit with the nonsense and just answer me. Ano ang alam mo tungkol sa isang planeta na pinangalanang Earth? Pinindot ni Austin. I don't know what the hell that is. Let me go. You little bastard. Tigaw ng corpse controller kay Austin. Galit na galit ang controller ng bangkay. Tino siya sa tingin ng batang ito. Isa akong respetadong figure sa Underworld. Kahit na ang pinuno ng Underworld ay gumagalang sa akin. Hindi ba alam nitong upstart na nasa ilalim ko siya? Umirap siya. So wala kang alam. Matari na itinuro ni Austin. Baka sa tono niya ang pagkadismaya. Anak, hindi mo ba ako narinig? Bitawan mo ako.
Hiningi ng controller ng bangkay na parang may kausap na katulong. Isang matunog na kaluskos ang umalangaw-ngaw. Inampes ni Austin ang controller ng bangkay. Itinulak siya sa hangin. Bakit ikaw? Natigilan ang controller ng bangkay. Hindi na niya natapos ang pang-iinsulto na sa labi niya. Tumalon si Austin at naghatid ng isa pang suntok sa Tumalon si Austin at naghatid ng isa pang suntok sa kanyang mukha. Nasinundan ng isang sipa. Sa oras na ang controller ng bangkay ay bumagsak pabalik sa lupa. Ang kanyang mukha ay itim at asul at namamaga. Ang kanyang ilong ay nabali. Mabilis na napalitan ng takot ang galit niya kay Austin. Isa siya sa mga barbaro na mahilig makipag-usap gamit ang kanilang mga kamao. Natatanto niya ng may kaba. Sapat na ang alam ng body controller na itikom na lang ang bibig sa harap ng mga ganoong tao. Kung hindi man, alam niyang magtatapos din siya ng isang matabang labi. Mula dito, sagutin mo na lang ang mga tanong ko. Kung hindi, baka pilitin mo na naman ang kamay ko. Nakuha ko. Ngumisi si Austin. Nabasag ang kanyang mga buko sa mukha ng mga controllers ng bangkay. Nagsimulang manginig sa takot ang controller ng bangkay. 1/3. Tama siya tungkol kay Austin. Gusto niyang ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng karahasan. Bumigay ang controller ng bangkay sa kanyang kaduwagan at nagpas siyang makipagtulungan. Nakatitig sa mga kamao ni Austin sa takot. Mabilis itong tumango. Tinagot niya ang bawat tanong ni Austin. May matandang master pala sa underworld ang corpse controller na bihasa sa pagpino sa mga sundalong bangkay. Ang controller ng bangkay, mula pagkabata, ay natutunan ang craft mula sa kanyang master. Kasalukuyan, katatapos lang niya sa kanyang paunang pagsasanay at ngayon ay nakapagpino ng ilang mababang uri ng bangkay na sundalo. Ginamit niya ang mga kasanayang ito para pagsilbihan si Prinsipe Erwin, na mukhang pinahahalagahan at sinusuportahan siya. Nang marinig ang lahat ng ito, hindi napigilan ni Austin ang bahagyang pagkadismaya. Naisip niya na ang mga kasanayan ng controller ng bangkay ay nag-ugat sa sining ng kasanayan sa pagkontrol ng bangkay sa Earth. Pero dito niya nalaman na sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sila magkarelasyon. At kahit na konektado sila, baka wala pa ring alam itong corpse controller. Naiinis na naisip ni Austin. Kung alam mo kung paano pinuhin ang mga bangkay na sundalo, dapat alam mo kung paano kontrolin ang mga ito. Sabihin mo sa akin. Tanong ni Austin. Napalunok ang controller ng bangkay. Please, wag mo munang unahan ang sarili mo. Ang pagpino ng bangkay ay isang eksklusibong kadalubhasaan ng underworld. Ito ay isang mahigpit na binabantayang sikreto ng underworld, na walang kasama saan man. Hindi mo maaaring hilingin na matutunan ito. Sabi ng controller ng bangkay. Sinusubukang mga tuwiran kay Austin. Makinig. Binata. Ang puwersa ng underworld ay makapangyarihan at kakilakilabot. Ikaw, isang tagalabas, ay hindi nais na makakuha ng kanilang masamang panig. Kung madali nilang sirain ang isang buong universo, tiyak na magagawa ka nilang mabilis. Kaya paki-drop na lang. Mas mabuting hindi mo alam kung ano talaga ang ayaw nilang malaman mo. Pakiusap ng controller ng bangkay. Tinabi niya ito ng may paggalang. Umaasang mapipigilan si Austin habang hindi na nagdulot ng panibagong pagsiklab. Ngunit si Austin ay hindi napigilan at hindi kumbinsido sa kanyang mga salita. Cut the crap. Napagtanto mo ba na maaari ko ring saktan ang iyong espiritual na kaluluwa? Gusto mo bang sirain ko pareho ang iyong katawan at kaluluwa? Pagbabante ni Austin. Dahan-dahang naglalabas ng nakamamatay na aura. Gumana ito. Takot na takot ang controller ng bangkay sa maaaring gawin sa kanya ni Austin. At sinimulan niyang ibuhos ang lahat. Hindi lamang niya ibinunyag kung paano gawing mga sundalo ang mga bangkay, kundi pati na rin, tulad ng gusto ni Austin, kung paano kontrolin ang mga ito. Kawili-wili, bulong ni Austin, matapos matanggap ang kompletong rundown sa misteryosong sasakyang pandagat. Kaya ito ay tulad ng bangkay control ang craft ng Ghost Sect. Bulong ni Austin sa sarili. Nawala sa alaala.
Noong si Austin ay nasa Violet Orchid Empire ng Prime Martial World. Talagang nakatagpo na siya ng sining ng pagkontrol sa mga bangkay. Sa oras na iyon, lihim na dinadalisay ng Ghost Sect ang maraming mga bangkay na sundalo. Kabilang ang mga general at maging ang ilang mga demonyo. Nagkataon lang na dumating si Austin sa sasakyan. Matapos masupol ang malaking bilang ng mga pinoong tropang bangkay na iyon. Napagtanto na ngayon ni Austin na ang paraan ng pagpino at pagkontrol sa mga sundalong bangkay na narinig niya mula sa controller ng bangkay ay may maraming pagkakatulad sa bangkay ng Ghost Sect. Para sa isa, pareho sila ng pinagmulan. Ang pagkakaiba ay ang mga kasanayan sa pagkontrol ng bangkay ng Ghost Sect ay simple at magaspang. Nagagamit lamang ang mahihinang magsasaka o mga hayop bilang materyal. Ang mga lihim na kasanayan na ibinahagi ng controller ng bangkay ay mas advanced at makapangyarihan. Mukhang nagmula rin sa underworld ang mga kasanayan sa pagkontrol ng bangkay ng Ghost Sect. Ngunit ang sa kanila ay medyo mababaw kumpara dito. Deduce ni Austin. Sige, oras na para mag-crack. Bigkas ni Austin. Handang gamitin ang natutunan niya. Habang pinag-aaralan ni Austin ang kasanayan sa pagkontrol ng bangkay. Nalaman niyang nakuha niya ito ng mabilis. Kahit sa teorya, inakala niya na ito ay dahil sa kanyang karanasan sa Ghost Sect. Mayroong tatlong pangunahing paraan upang kontrolin ang mga bangkay na sundalo. Rune, Sumpa, at Magic Treasure. Kapag ang tatlong trigger na ito ay ginamit ng sabay-sabay, naging madaling kontrolin ang hukbo ng mga patay. Hinanap ni Austin ang corpse controller at nakuha niya ang ilang rune paper at magic treasures mula sa kanya. Siya ay medyo nasiyahan sa pagnakawan na nakuha niya. Pinilit ni Austin ang corpse controller na sabihin sa kanya ang mga spells ng corpse control. Ninakawan. Ninanakawan ako. Desperadong nag-isip ang controller ng bangkay. Ngunit wala siyang magawa sa ilalim ng kapangyarihan ni Austin. Pinilit niyang lumaban. Namumula ang kanyang mga mata. Ngunit ito ay isang walang kwentang laban. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang puso. Siya ay naglagay ng mga taon ng pagsusumikap para sa mga rune at kayamanan at spells na iyon. Ngayon narito sila. Kinuha mula sa kanya ng walang anumang kahirapan. Walang pupuntahan dito. Matapos suriin muli ang mga hakbang. Sa wakas ay handa na si Austin na subukan ito. Itinoon niya ang kanyang isip. Dinadala ang ilang bangkay na sundalo mula sa Slave Tower patungo sa kanyang kinalalagyan ngayon. Kinuha ni Austin ang mga bangkay na sundalong ito at itinago sila sa Slave Tower noong huling beses na nasa Black Hill City siya. Ngunit ngayon lang, napagpasyahan niyang sila ang perpektong paksa ng pagsusulit para sa eksperimentong ito. Kumuha si Austin ng isang roll na papel at inihagi sa direksyon ng mga bangkay. Ang rune na papel ay kumislap ng isang maliwanag at nakasisilaw na liwanag na bumabalot sa mga sundalo. Naglabas si Austin ng isang pitchwood sword. Pumuhit siya ng magic sigil sa hangin. Bumubulong ng ilang salita. Pumunta ka sa unahan. Utos ni Austin pagkatapos makumplito ang spell. Ang mga bangkay na sundalo ay sabay-sabay na gumalaw ng kanilang mga paa at nagmarcha patungo sa Austin. Gumana ito. Hindi makapaniwala si Austin. Ngunit syempre, alam ni Austin na ito ay isang maliit, hindi gaanong mahalagang simula, tulad ng isang magic trick. Halos wala itong praktikal na gamit. Magkakaroon ng 10,000 mga bangkay na sundalo na ipapakalat ng sabay-sabay sa larangan ng digmaan. At kailangan niyang ilagay ang lahat sa ilalim ng kanyang hinlalaki. Sa ngayon, kakaunting sundalo lang ang nakontrol niya. Siguradong malayo pa ang lalakbayin niya. Matapos ang ilang oras na pagsisikap, sa wakas ay malayang nakontrol ni Austin ang ilang patay na sundalo. So objectively speaking, ang kakayahan ng pagkontrol sa mga patay na sundalo ay hindi lamang komplikado kundi misteryoso rin. Gayunpaman, madaling umangkop si Austin. Mabilis na naunawaan ang kasanayan dahil sa kanyang pambihirang espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa. Bukod dito, natutunan niya kung paano kontrolin ang mga bangkay mula sa Ghost Sect, na nagpapahintulot sa kanya na madaling makontrol ang kanyang kontrol sa mga patay na sundalo. Sa loob ng maikling panahon. Paanong posible na mayroon ka ng kakayahan na manipulahin ang mga patay na sundalo?
Ito ay hindi kapani-paniwala at hindi naririnig. Napabuntong hininga ang controller ng bangkay sa hindi makapaniwala. Naalala niya ang pagsusumikap sa pag-aaral at pagsusumikap sa loob ng ilang taon upang maasa ang kasanayan sa pagkontrol sa mga patay na sundalo. Walang nakakaalam kung gaano siya kadalas na pag-alitan ng kanyang amo at kung gaano kasakit at sakripisyo ang kanyang dinanas para lang makontrol ang mga patay na sundalo. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang binatang ito na nakatayo sa kanyang harapan ay nakuha ang kakayahang ito sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng ilang oras. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkadismaya sa talento ni Austin sa pagkontrol sa mga patay na sundalo. I have tried so many times. Ang paraan na ipinaalam mo sa akin ay mababa pa rin at hindi kayang kontrolin ang maraming patay na sundalo. Dagdag pa, mas mahirap kontrolin ang mga patay na sundalo na medyo may kapangyarihan at lakas. Kailangang magkaroon ng mas mahusay na paraan upang makontrol ang mas malaking dami ng makapangyarihang patay na mga sundalo. Sabihin sa akin ngayon. Nagpatuloy si Austin sa pagtatanong at paghingi ng mga sagot mula sa controller ng bangkay. Dahil sa labis na panggigipit sa kanya ni Austin, isinuko ng corpse controller ang katotohanan. Ang sinabi niya noon ay pangunahing antas lamang ng pagkontrol sa mga patay na sundalo. Sa totoo lang, may mga medium at advanced na pamamaraan na maaaring maisigawa sa paggamit ng mas mahusay na paraan ng pagkontrol sa mga patay na sundalo. Walang pasensya. Patuloy na binomba siya ni Austin ng mga tanong tungkol sa mga kasanayang kinakailangan sa paggamit ng medium at advanced na antas ng kontrol. Sa barkong pandigma, patuloy na nilinang ni Austin ang lihim na kasanayan sa pagkontrol sa mga patay na sundalo. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay bumalik ang barkong pandigma sa Immortal End World. Tuwang-tuwa at tuwang-tuwa ang lahat na matagumpay nilang nailigtas ang Evil Shadow King at Damon. Nang makita ni Caroline ang Evil Shadow King, tuwang-tuwa siya sa pag-agos ng luha sa kanyang magandang mukha. Si Lady Natalie, ang ina ni Caroline, ay sumugod pa upang yakapin siya sa sandaling lumitaw ang Evil Shadow King sa paningin. Salamat, Austin. Iniyakan lang ako ni Caroline. Tila sa puso niya, tinimulan niya akong kilalanin bilang kanyang ama. Ikaw ang magaling kong manugang. Bulong ng Evil Shadow King kay Austin. Nang makita niya ang mga luha ni Caroline at sobrang saya. Ang Evil Shadow King dati ay pinapaboren si Lady Catherine kaysa sa iba pa niyang asawa. Palagi niya itong ini-spoil. At mismong ang kalupitan ni Lady Catherine ang naging sanhi ng paghihiwalay ni Caroline at ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Kaya naman, matagal nang tumanggi si Caroline na patawarin ang kanyang ama. Hanggang ngayon ay nagbago ang ugali nito sa kanya. Maraming mga cultivator na kabilang sa hybrid na Titan race ang nakatayo sa paligid ni Damon. Lahat sila ay nasa mataas na espiritu sa kanyang pagbabalik. Si Damon ang espiritual na gulugad ng hybrid na lahi ng Titan. Austin, ang ating mundo ay sasali sa Immortal End Alliance. Gusto kong magtatag ng isang partnership ng seguridad at matiyak na ang ating mundo ay pinangangalagaan ng mabuti ng isa't isa. Sabay na sabi ng Evil Shadow King at Damon kay Austin. Iyan ay mahusay. Lubos akong ikinararangal na pareho kayong handang sumali sa Immortal End Alliance. Mas magiging masaya akong makita iyon. Bulalas ni Austin na may ngiti sa labi. Mula ngayon, ang Immortal End World at ang Immortal End Alliance ay opisyal nang bumangon sa universo na ito. Malinaw at malakas na anunsyo ni Austin, na sinulyapan ang mga masasayang mukha sa karamihan. Si Austin at ang 8 Stone Saints ay may lakas na nasa antas ng ninuno ng sekta. Ngayon, sumali ang Evil Shadow King at Damon. Agad itong nagpahiwatig na ang Immortal End Alliance ay naglalaman ng 11 master na ang mga kasanayan ay nasa antas ng ninuno ng sekta. Iyon ay higit pa sa sapat upang bumuo ng isang sama-samang makapangyarihang puwersa sa sansinukob na ito. Higit pa rito, ang pagsasama ng Humpty, Dumpty, at ang 8 banal na puno sa Immortal End Alliance ay nakatulong din na mapabuti ang kabuoang lakas at kapangyarihan ng kasunduan. Kaya, ang alyansa ay maaaring ituring na isa sa pinakadakila sa universo sa kasalukuyan. Nang marinig ang anunsyo at pagsasakatuparan na ito, natuwa ang lahat.
Nagniningning ang kanilang mga mata sa kaligayahan at ambisyon. Pagkatapos ng lahat, pangarap ng bawat magsasaka na itaas ang kanilang katayuan upang maging pinakamahusay sa universo. Haha, hindi ko inaasahan na ang araw na ito ay darating ng ganoon kaga para sa Immortal End World. Lahat ng maimpluwensyang magsasaka mula sa Immortal End World, gaya ni Kevin, ang sundalo, at Zenith, ay tuwang-tuwa at masigasig nang marinig ang mabuting balita. Walang sino man ang inaasahan na ang isang maliit na mundo ay balang araw ay babangon upang maging isa sa pinakamahusay sa universo. Siyempre, lahat ng ito ay nakamit dahil kay Austin. Ang mga nakatatanda ng Immortal End World ay buong pagmamalaki na nakatingin kay Austin. Talagang isang pagpapala para sa binatang ito na maging bahagi ng Immortal End World. Sabay-sabay na nag-flash sa kanilang isipan ang ideyang ito. Leader Austin, lahat kami ay sumusuporta sa iyo. Mula ngayon, ang mga magsasaka ng ating mundo ay magiging iyong mga tagasunod at tutulong sa iyo na duminahin ang buong universo. Mahigit 10 sa mga nangungunang master ng Immortal End Alliance ang nangako ng kanilang katapatan kay Austin. Noon, ang mga masters na ito ay napilitang isumite ang kanilang sarili kay Austin. Ibinigay nila sa kanya ang kanilang sariling espiritual na mga marka ng kaluluwa upang mabuhay. Gayunpaman, ang mga oras at ang kanilang mga pananaw ay nagbago. Ngayon, lahat sila ay handang sumunod kay Austin sa kanilang sariling kusa. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal End World ay napakalakas. Ito ay naging isang maringal na daigdig na kinaroroonan ng isa sa pinakamalakas at pinakadakilang miyembro. Kaya, sa katunayan, ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga nilalang na kabilang sa maliliit na mundo upang maglingkod sa isang malakas at mahusay na pinagsama-samang mundo. Si Kevin, ang sundalo, si Zenith, ang Evil Shadow King, at si Damon ay naging tagapamahala ng mga pangunahing gawa at organisasyon ng Immortal End Alliance. Ibinalik nila, si Nanay, at binanatan ang mga nagsasaka ng alyansa. Sa pagkakaroon ng senior na karanasan, sila ang perpektong kandidato upang harapin ang iba't ibang mga gawain na nangyari sa alyansa. Sa kabilang banda, si Austin at ang 8 Stone Saints ay hindi interesado sa mga walang kwentang gawain ng administrasyon. At nakahanap ng dahilan para makawala. Ginugol ni Austin ang halos buong araw niya kasama sina Caroline, Ivy, at Sue. Pinuntahan din niya si Violet, ang Nom, Evan, at Herbert. Pagkalipas ng 2 araw, nagtipon para sa isang komperensya ang mga maimpluwensyang master ng Immortal End Alliance. Austin, ang sitwasyon ng buong universo ay naging magulo ngayon. Ang Universal Allied Army at ang hukbo ng Underworld ay nagsimula ng makipaglaban sa isa't isa. Ang Universal Allied Army ay nakakakuha ng malaking bilang ng mga cultivator. Ngunit ang lahat ng tropa ng Underworld Army ay mga elite masters. Pareho silang may magkatulad na lakas at kakayahan laban sa isa't isa. Ang digmaan ay nagresulta sa isang pagkapatas. Nitong mga nakaraang araw, nagpadala ako ng ilang tao para mag-imbestiga at mag-obserba. Sa kasalukuyan, ang kalahati ng universo ay hindi namamalayan na kontrolado ng Underworld. Ang kalahati ay hawak ng Universal Allied Army. Kailan tayo dapat sumali sa digmaan? Ang Underworld ay karaniwang kaaway ng lahat ng puwersa sa ating universo at marami silang banta sa kaligtasan ng mga tao. Hanggat ang mga tropa ng Underworld ay nabubuhay pa, ang kapayapaan ay hindi maaaring umunlad sa lahat. Naniniwala ako na oras na para ipadala natin ang ating mga magsasaka sa paglaban sa Underworld. Dumating ang Evil Shadow King, Damon, Kevin, Zenith, at ang sundalo para talakayin ang kasalukuyang sitwasyon kay Austin. Oo, hindi tayo pwedeng magtabi. Dapat nating ayusin ang ating mga tropa at maghanda para makipaglaban kaagad. Napaisip sandali si Austin at tumango bilang pagsang-ayon. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang isang boses. May emergency akong i-report mga sir. Mayroong isang hukbo ng mga patay na sundalo na papalapit sa Immortal End World. Mukhang gusto nilang umatake laban sa atin. Nag-aalalang bulalas ng isang cultivator ng Immortal End Alliance.
Binabantayan niya ang outer space malapit sa Immortal End World para makita ang anumang hindi pagkakapare-pareho. Talaga, hindi karaniwan. Naalarma si Austin at ang iba pang mga master nang marinig ang balita. Ano ang kapangahasan ng hukbo ng underworld na dumating at salakayin tayo? Marahil ay natuklasan ng mga masters ng underworld na pumasok ako sa kanilang headquarters para iligtas ang aking mga kasama. Mabilis na paliwanag ni Austin, na may pag-aalala sa kanyang puso. Sige, takasong ito, kailangan muna nating supilan itong kampanyang militar na ipinadala ng underworld. Noon lamang tayo makakapagplano ng maaga kung paano natin balak tapusin ang digmaang ito. Ibigay mo ang utos ko na malapit na tayong mag-away. Dapat tayong maging handa sa lalong madaling panahon. Utos ni Austin sa mahinang boses na may determinasyon at pag-aalala. Isang nakakatakot na death aura at corpse miasma ang napuno ng hangin sa universo sa labas ng Immortal End World. Ang mga grupo ng mga bangkay na sundalo ay bumasag sa katahimikan ng kalangitan at pinalibutan ang Immortal End World. Ang mga bangkay na sundalong ito ay lumundag sa paligid na parang isang malakas na alon, na naglagay ng ambience sa lugar sa isang depressive mode. 50 hanggang 60 tao na nakasuot ng itim na damit ang nakatayo sa frontline, na nagmumula sa napakatinding alon ng enerhiya. Maging ang mga tambak ng kanilang hininga ay tila napipilitin din. Sa wakas, nakarating na tayo sa Immortal End World. Malamig na sabi ng isang lalaking naka-black robe. Ang kanyang boses, tulad ng mula sa pinakamalalim na impyerno, ay nakakatakot at nakakatakot. Oh, ito ba ay maliit na mundo na karapat-dapat sa ating pansin? Si Prinsipe Erwin ay gumawa ng bundok mula sa isang molehill. Siguraduhin na ito ay talagang para sa lahat ng halaga. Komento ng isa pang lalaki habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Huwag kang mag-alala. Ang pagpapadala ng maliit na bilang ng mga mandirigma ay higit pa sa sapat na sirain ang munting mundong ito. Sumang-ayon at tumawa ang ilan sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit habang kumpiyansa silang nag-uusap. Cut the crap. Are you doubting Prince Erwin? He sent us here knowing well na magtatagumpay tayo. Babala ng lalaking nangunguna na medyo mahigpit at mahigpit ang aura sa mga kasama. Nang marinig siya, agad na umayos ang iba. Bahagyang umuubo at nakayuko habang ginagawa nila iyon. Maging mabilis, wasakin ang maliit na mundong ito sa pinakamaikling panahon at bumalik para mag-ulat kay Prinsipe Erwin. Utos ng pinuno ng pack na nakaitim na roba. Haha, gusto nyo bang sirain ang Immortal End World? Joke ba yon? Bueno, ikaw at ang iyong mga bangkay na sundalo ay pumunta rito upang mamatay. Isang malakas na tawa ang biglang sumiklab mula sa kung saan. Pinaikot ang ulo ng mga sundalo sa paghahanap sa lalaki. Pagkatapos, isa-isa, maraming teleportasyon ng mga altar ang naganap, na nagpadala ng prosesyon ng mga taong bumababa mula sa mga retibles. Ang boses ay pag-aari ni Asa, na may suot na mapanglo sa kanyang mukha habang nakataas ang kanyang ulo. Mga bastos, halika dito at mamatay. Tigaw ng 8 Stone Saints habang nakataas ang manggas para takutin kuno ang mga kalaban. Austin, anong lakas ng loob mong pumasok sa Black Hill City at kunin si Elder Ma? Karapat-dapat kang mamatay para sa iyong mga aksyon. Bitawan ka agad si Elder Ma, at ibigay ang damit na iyon at ang 8 banal na puno kay Prinsipe Erwin. Kung hindi, lilipulin natin ang Immortal End World ngayon. Mabangis na sigaw ng pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Matalim na nakatingin kay Austin na may matatalim na mata at nakakunot na mga kilay. Halika nga dito. Putulin ko lahat ng ulo mo. Si Austin, na ngayon ay mukhang labis na asar nang makita ang pagtitipon ng mga tropa sa labas ng kanyang mundo. Ay kumulog na galit, at sa loob ng ilang segundo, sumiklab ang isang matinding labanan. Nagamulo sa katahimikan ng kalangitan. Ang dalawang higanti, tina Humpty at Dumpty, ang unang nag-counter-attack. Tila ay nakatayo ng tuwid na ang kanilang nagtataasang mga figure at mga ulo ay umaabot ng malalim sa langit. Pinalot ng mga bituin ang kanilang mga katawan ng maliwanag na kislap na nagpapakita ng medyo matinding visual pressure sa kanilang mga kalaban. Boom!
Tinapakan ng dalawang higante ang kanilang mga paa. At ang kakilay-kilabot na puwersa ay bumulwak, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng langit at lupa. Napakalaking epekto nito na ang mga bangkay na sundalo, na malapit sa mga Titans, ay nagkapira-piraso sa isang iglap, na tumalsik sa mabituing kalangitan na parang isang batch ng mga paputok. Tulad ng mga ligaw, tinaunang hayop, ang mga higante ay sumugod sa mga mandirigma ng underworld. Damn it, iyon ang higanteng lahi mula sa immortal world. Akala ko matagal na silang extinct. Paano sila nandito? Sumigaw ang pinuno ng mga lalaking nakaitim na roba habang nakatagilid ang ulo. Nakatingin sa matatayog na higanti na may sukdulang pagtataka. Patayin! Sumigaw ang 8 Stone Saints, na sumusubok sa kaaway na parang 8 malalaking ball ang apoy. Tila ay palaway at palaban, na pinatunayan ng apoy ng pananalig sa kanilang mga mata. Bukod sa kanila ay ang Evil Shadow King at Daemon, na galit na tumakbo patungo sa kalaban. Handa sa anumang pag-ataking darating sa kanila. Ang dalawang ito ay nasa antas ng ninuno ng sekta. At bagamat hindi sila kasing lakas ng pinuno ng palasyo ng langit, higit sila sa lakas ng alinmang pangkaraniwang ninuno ng sekta. Ang mga bastos na ito ay naglakas loob na guluhin tayo. Sabay tayong umakyat at turuan ng leksyon ang mga hanggal na ito. Tigaw ng kataas-taasang banal na puno. Galit na ngayon. Ang mapagmataas at makapangyarihang punong ito ay hindi kayang insultuhan ng sinuman. Sa ilalim ng utos nito, ang iba pang 7 banal na puno ay nakipagtulungan dito at nagsimulang bumuo ng isang hanay. Ang 8 banal na puno ay konektado sa isa't isa, na nagbabahagi ng parehong hininga at lakas. Ang isang gintong pagoda ay unti-unting nabuhay, na naglabas ng napakalaking gininto ang alon ng enerhiya na pumipigil sa mga mandirigma mula sa underworld. Ang pinagsama-samang kapangyarihan ng mga banal na punong ito ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa alinmang ordinaryong mga ninuno ng sekta. Sa pagtatangkang labanan ang nagkakaisang puwersa ng Immortal and Alliance, ang mga lalaking nakasuot ng itim ay kumuha ng kakaibang itim na karit, na nagpasabog ng matinding kamatayang enerhiya. Patayin! Agad nilang dinagsa ang mga kalyadong magsasaka. Pinanday ang kanilang karit habang ang mga butas ng ilong ay umaalab sa galit. Desidido silang ipaglaban ang lahat sa Immortal End World. Ang tanging nasa isip pagtupad sa utos ni Prinsipe Erwin. Sa loob ng ilang panahon, ginulo ng mahigpit na labanan ang mabituing kalangitan. At tulad ng iba pang larangan ng digmaan, ang kakilakilabot na enerhiya ay bumagsak sa bawat sulok ng espasyo sa pagkakataong ito lamang. Ito ay medyo matindi. Ulihin mo muna si Ostian. Biglang sumugod ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit patungo kay Ostian, na nakabuntot sa kanya ang 5 niyang kasama. Naghihintay ako sayo. Tambit ni Ostian na may mapanuksong ngiti sa labi. Bilang ang klasikong mayabang na si Ostian na siya, gumawa siya ng isang malaking hakbang pasulong sa halip na iwasan ang pag-atake. Ang kanyang plano ay upang tipunin ang lahat ng kanyang kakilakilabot na kapangyarihan upang magpakalantog at magpakamatay sa kanyang mga kaaway. Isang napakalaking gininto ang bola ang bumaril sa langit, na nagbunga ng maningning na mga ilaw. Kaagad, isang walang katapusang dagat ng apoy ang umusbong at kumalat sa gitna ng katawan ni Ostian. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan. At sa isang kisap mata, lumitaw siya sa tabi ng isa sa mga lalaking nakaitim na damit. Ang kasanayang ito ng pag-twist ng espasyo ay nagbigay daan sa kanya upang magpakita ng isang ilusyon. Ipinapakita pa rin ang kanyang imahe kung nasaan siya. Kung saan, sa katunayan, siya ay nasa tabi ng lalaking nakaitim sa lahat ng panahon. Swish! Itinaas ni Ostian ang kanyang kamay. At kaagad, ilang sinag ng sword light na talagang naglalaman ng enerhiya ng 20,000 galaw ng espada ay pinakawalan ng sabay. Ang bawat sinag ng liwanag ng espada ay napakatalam at mabilis, na tumatagos sa kalawakan na parang kidlat. Hindi inaasahan ng lalaking nakasuot ng itim na damit ang gayong kakaibang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Nanlamig siya sa kinatatayuan. Halos nakatali ang mga kamay. At nakanganga ang bibig. Bago pa man siya makasagot ay lumapit na sa kanya si Ostian. Sa isang sandali ng desperasyon,
Inabot ng lalaking nakaitim na roba ang kanyang karit, na kumikinang sa matayog na death aura. Sa pag-asang mapaglabanan ang pag-atake. Bang! 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 Sa ilang nakakabinging tunog, napilitang umatras ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Bagamat katatapos lang ni Austin sa antas ng ninuno ng sekta. Malinaw na mas malakas siya kaysa sa iba pang ordinaryong magsasaka sa antas na ito. Bang! Mas mabilis pa sa kidlat ang mga galaw niya. Dala ang dalawang treasure pot sa kanyang mga kamay. Inilunsad niya ang isang suntok patungo sa lalaki habang ang huli ay abala sa pag-atres. Kasabay nito, lumitaw ang isang matangkad at matipunong figure. Sa isang pag-indayog lang ng kanyang kamay ay bumaril ang Dark Runes patungo sa lalaking nakaitim na roba. Ang demonyong avatar, na siyang pinakamahalagang sandata ni Austin, ay gumamit ng World Silang Tubod Magic. Ngayong naabot na nito ang ikasyam na yugto ng World Silang Tubod Magic. Mas malakas pa ito kaysa dati. Ang pag-atake nito ay higit na may kintab at tumpak, na pinaputukan ang kaaway na sugatan sa mismong lugar. Puff! Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Austin at ng demonyong avatar. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay sa wakas ay sumabog sa mga piraso, na nabawasan sa walang anuman kundi mga spurts ng dugo at laman. Isang cultivator ng sect ancestor level mula sa underworld ang pinatay ni Austin ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, isang dilaw at lumang roll na papel ang naanod sa hangin at dahan-daang lumipad patungo sa Austin. Inabot niya ang papel ng Ron at agad itong itinago. Ang hitsura ng papel na ito ng Ron ay nangangahulugan na ang mga lalaking ito na nakaitim na damit ay talagang pino mula sa mga bangkay. Mag-ingat kayo guys, malakas naman lalaban si Austin. Babala ng pinuno ng mga bangkay na sundalo sa kanyang mga kasama. Nakita sa kanyang mga mata ang bahagyang alarma na naramdaman niya nang makita niyang pinatay ng binata ang isa sa kanyang mga tauhan. Pumunta ka sa impyerno, bastard! Dalawang mabilis na mandirigma na nakasuot ng itim na damit. Isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan. Nang sabay-sabay na sumugod kay Austin. Handang patayin ang bata. Patayin! Dumagundong ang boses ni Austin, na naging agresibong pumutok ang hangin sa paligid niya. Naglabas siya ng malalakas na sinag ng liwanag ng espada. Bawat isa ay naglalaman ng lakas ng 20,000 galaw ng espada. Nang magkakasunod, ang bawat sinag ng liwanag ng espada ay napakatalim, na pinipilit ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit na lumaban ng buong lakas. Boom! Boom! Pagkatapos ay iwinagayway ni Austin ang kanyang mga kamao at tinarget ang espasyo, na lumikha ng isang napakalakas na pagsabog. Biglang nagdulot ng kaguluhan ang hangin sa paligid, na nagpapadala ng mga bato at mga butil ng alikabok sa lahat ng direksyon. Sa ibabaw ng kaguluhang ito ay ang nakakatakot na dagandong ng kulog at mga kidlat ng kidlat. Para bang pinaglalaroan ng mga Diyos ang mga tao. Sa isang strike lang ng kanyang mga kamao, pinadala ni Austin ang dalawang lalaking nakaitim na roba sa panic-stricken mode. Galit nilang ikinumpas ang kanilang mga karit, sa walang partikular na direksyon. Desperado na labanan ang pag-atake, sa mga tuntunin ng cultivation base. Si Austin ay kapantay ng kanyang mga kalaban. Ngunit, sa mga tuntunin ng karanasan sa pakikipaglaban at kasanayan sa martial arts, hindi siya mababa sa kanila. Kaya naman, malinaw na ang mga lalaking iyon ay walang kapares kay Austin. Higit pa riyan, ang demonyong avatar ay palaging nakikipaglaban sa tabi ni Austin. Sa ganoong uri ng pambihirang sandata, talagang nauna ang binata sa kanyang laro. Bang! Bumulwak ang mga alon ng apoy mula sa gintong bola sa itaas ng ulo ni Austin, na umaagos patungo sa isa sa mga kalaban. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na damit mula sa underworld ay nilinang ng masamang enerhiya. Tulad ng corpse miasma, isang negatibo at madilim na puwersa ng kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang Austin's Golden Sun Scripture ay isang positibong paraan ng paglilinang. Isang bagay na tiyak na ginamit ng higit na kabutihan. Kaya, sa sandaling magtrabaho, natural nitong pinigilan ang masamang enerhiya ng mga lalaking iyon na nakaitim na damit. Bang! Agad na komendat si Austin sa harap ng isa sa kanyang mga kalaban at ibinaba ang kanyang kamao.
Sumunod ang divine ruling chain sa likod ng kanyang kamao at dumapo sa katawan ng lalaking nakasuot ng itim. Nadurog dito. Kasabay nito, ang demonyong avatar ay naglunsad din ng isang pag-atake patungo sa isa pang lalaking nakasuot ng itim na papalapit kay Austin. Tila marupok na parang salamin. Nabasag siya sa isang tama lang. Sa isang tibok lang ng puso. Napatay ni Austin at ng kanyang avatar ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na damit. Medyo nakakagulat kung isasaalang-alang ang kaunting pagkakaiba sa kanilang bilang. Ang iba sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay lubos na natahimik. Nasumulyap sa umuulan na labi ng kanilang mga kasama na nakanganga ang bibig. Sa totoo lang, walang ginawa ang mga lalaking ito kundi ang pagmasdan si Austin at ang Immortal Endworld. Itinuring nila ang Immortal Endworld na isang maliit na mundo lamang sa isang bumagsak na universo. At si Austin bilang walang iba kundi isang bata lamang. Desperado na patunayan ang isang bagay sa mundo. Sa kanilang mga mata, tila ay masyadong mahina upang maakit ang kanilang atensyon. Ngunit sa kanilang pagtataka, dahil nagsimula ang labanan, ang kanilang mga kaalyado, na kung saan ay pawang antas ng sekta ng ninuno, ay sunod-sunod na namatay. Halatang hindi nila inaasahan na posibleng mapatay ni Austin ang tatlo sa kanila. Samantala, sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, kung saan sina Humpty at Dumpty ay nakikipag-ugnayan, ay mas kapansin-pansin. Napatay na nila ang 7 o 8 mandirigma ng underworld na may itim na damit sa napakaikling panahon. Sa sandaling iyon, 12 ng mga mandirigmang nakasuot ng itim ang sabay-sabay na kumubkob sa kanila galit na determinadong patayin ang 2 higanti. Bawat isa sa 8 Stone Saints ay marubdob ding nakikipaglaban sa isang lalaking nakasuot ng itim, na nakakuha ng mataas na kamay at pinipilit ang kanilang mga kalaban na umatras. Bukod dito, sina Evil Shadow King at Daemon ay nasa bentahe rin sa sarili nilang mga laban-laban sa mga lalaking nakasuot ng itim. Ang 8 banal na puno ay bumuo ng isang hanay at nagpatawag ng isang gintong pagoda, na nakikipaglaban sa 5 o 6 na lalaking nakasuot ng itim ng sabay. 2/3. Ang iba pang puwersa ng Immortal End Alliance ay hindi rin nagsisikap na labanan ang iba pang tropa mula sa Underworld. Bagamat may malaking bilang ng mga nasawi, wala sa mga miyembro ng Immortal End Alliance ang piniling umatras. Desidido silang lahat na talunin ang kaaway na may lakas ng loob na magpakita sa kanilang mga hangganan, na sinasabing lipulin ang buong Immortal Endworld. Habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga labanan, inilabas ni Austin ang kanyang espiritual na pakiramdam at naramdaman ang buong larangan ng digmaan. Natuwa siya nang malaman na wala sa kanyang mga kaalyado ang piniling umatras. Ang higit na nagpasaya sa kanya ay ang buong diwa ng pakikipaglaban ng lahat mula sa Immortal End Alliance. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang katapangan na pananalig sa pagpatay sa mga kaaway. At ito ay isinalin sa kanilang pagganap sa larangan ng digmaan. Ginamit nila ang kanilang pinakamahusay na kakayahan. Handang ibigay ang kanilang lahat para sa labanang ito ng mag-isa dahil mataas ang pusta para sa kanilang mundo. Alam ni Austin na ang fighting spirit ang pinakamahalaga. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi sapat na malakas, maaari niyang palaging pagsasanay at pagbutihin ito ng tuloy-tuloy. Ngunit ang mataas at positibong estado ng pakikipaglaban ay talagang hindi madaling makuha. At totoo nga, hindi nabigo ang kanyang mga kaalyado sa bagay na ito. Austin, hindi pa huli ang lahat para pumili ka ngayon. Sumuko at ibigay sa amin ang aming kailangan. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka, kahit na makayanan mo na ngayon ang aming mga pag-atake. Sa huli ay mapapahamak ka. Ang aming lakas ay mas malakas kaysa sa iyong naisip. Ang nakikita mo ngayon ay walang halaga kumpara sa aming tunay na lakas. Tigaw ng pinuno ng grupo. Mabilis na lumipat patungo kay Austin sa desperadong pagtatangka na kalampag ang binata. Pumunta ka sa impyerno. Tigaw pabalik ni Austin. Gustong patayin ang bastard sa lalong madaling panahon. Huwag mong sobra-sobra ang iyong sarili. Tagot ng pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit, na nanunuya sa kanyang nakakunot na mga kilay. Bang! Isang marahas na kulog ang umalangaw-ngaw. At hindi nagtagal, isang kakila-kilabot na enerhiyang bagyo
tulad ng isang agos ng bundok. Ang sumugod palabas sa kanyang katawan. Na winalis ang lahat sa paligid. Natigilan si Austin. Halatang hindi inaasahan na mas malakas ang lalaking nangunguna kaysa sa kanyang mga nasasakupan. Bata ka pa lang. Huwag kang masyadong kumpiyansa. Ninisya niya si Austin gamit ang kanyang mabagsik na boses at matatalas na mata. Pagkatapos ay biglang, gamulong na itim na fog ang sumugod sa kanyang katawan at pinawi ang kalangitan. Pinalibutan si Austin at bumubuo ng isang maliit na espasyo na naghiwalay sa kanya mula sa iba. Ito ay isang malakas na lihim na kasanayan sa espasyo, na maaaring pumutol ng isang piraso ng totoong espasyo anumang oras at bumuo ng isang nakapaloob na maliit na espasyo upang bitag ang kalaban. Sa loob ng maliit na espasyo, bahagyang naalarma si Austin. Nakikita kung paano nakakulong ang kanyang katawan. Swish! Sa gitna ng umaalon na corpse mesma, isang kakaibang itim na karit ang lumitaw. Na patuloy na nagpapadala ng ilang madilim na ron na lumilipad patungo sa Austin. Napuno ng madilim na ulap ang maliit na espasyo, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura, kasabay ng mga dumadagandong na kulog. Inilapat ni Austin ang Golden Sun Scripture ng buong lakas, dahilan upang ang gintong bola ay tumaas sa hangin na may mga apoy na mabangis na nagliliyab. Ang kanyang dalawang kamao na parehong may hawak sa mga tripod ay marahas na bumangga sa karit. Puff! Sa isang suntok lang, nasugatan ng husto si Austin, na may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Tila ang kanyang kalaban, sa pagkakataong ito, ay mas malakas kaysa sa kanya. Sabi ko na nga ba, Austin, sobra kang kumpiyansa, papatayin kita at ibabalik ang ulo mo kay Prinsipe Erwin. Unti-unting sumili ang pagngisi sa mukha ng lalaki. Tiwala na papatayin niya ang labanang ito. Hinawakan ni Austin ang kanyang tadyang. Bahagyang umubo habang tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pagtaas ng kanyang ulo, siya ay umungal. At ang hindi mabilang na divine ruling chains ay nahulog mula sa kawalan at umikot sa paligid niya. Ang mga bahid ng liwanag ng espada ay nakatutok sa kanyang kalaban at parang tubig na bumubulusok. Ang bawat isa sa liwanag ng espada ay sapat na matalas upang hiwain ang espasyo. Bang! 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 Sa malalakas na tunog, ang maitim na karit ay patuloy na bumangga sa matalim na liwanag ng espada. Nahumahad lang sa huli na matagumpay na mapalaya si Austin mula sa pagkakakulong. Habang hawak ang sword light, si Austin ay nagsagawa ng lahat ng uri ng martial arts skills, na gumagawa ng napakalaki at mabigat na enerhiya na patuloy na umaatake sa kanyang kalaban. Gayunpaman, kahit gaano siya kalakas, ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na damit, ay matagumpay na nalabanan silang lahat. Puff! Sa halip ay nasaktan si Austin. Nataman ng itim na karit ang kanyang kaliwang braso, dahilan para tumilapon ang kanyang katawan sa hangin. Anak, uli na para magsisi. Gumisi ang lalaking nakaitim. Umakbang pasulong at hinabol si Austin na may layuning pumatay. Habang umaatras si Austin, ginamit niya ang Phoenix Nirvana skill para agad na makabawi sa kanyang injury. Biglang bumukas sa loob ng kanyang katawan ang mga pinto ng 5 lihim na kaharian. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga alulong. At 5 bathala ang sumugod. Na bumulwak ng malawak na kalawakan ng mga bituin. Dahil sa mga bathala na ito, naramdaman ni Austin ang kanyang katawan na napuno ng matinding enerhiya. Sa sobrang vital energy force na dumadaloy sa kanyang katawan. Nadouble ang fighting power ni Austin sa isang iglap. Agad niyang iniunat ang kanyang mga kamay at sinuri ang bawat sulok ng kanyang figure. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang 5 bathala ay nakaupo sa ibabaw ng kanyang ulo. Na kumikinang sa banal na aura. Ang katawan ni Austin ay nagliliwanag ng maningning na liwanag habang ang kanyang kapangyarihan ay lumundag ng napakatindi. Ito ang unang pagkakataon ni Austin na isagawa ang lihim na pamamaraan na naitala sa panimula sa vital energy circulation. Sa sandaling iyon, ang bawat cell sa kanyang katawan na naglalaman ng isang kakilakilabot na enerhiya ay aktibo. Ang dami ng enerhiyang ito ay sapat na para madali niyang mabaligtad ang buong universo. Tinuntok ni Austin ang espasyo sa kanyang harapan, na lumikha ng walang kapantay na momentum.
Boom! Ang maliit na espasyo kung saan nakulong si Austen ay biglang nagsimulang pumutok. Pagkaraan ng ilang sandali, tumabog ang espasyo at tuluyang nawala. Laking gulat ng lalaking nakaitim na roba. Malaki ang tiwala niya na ang kanyang mga lihim na kasanayan ay sapat na malakas upang bitag si Austen sa kalawakan. Gayunpaman, nagulat siya nang nabasag ang espasyo sa isang iglap. Ha! Sa tingin mo kaya mong ilagay ang ulo ko sa spike? Hindi ka karapat dapat nakalaban. Panunuya ni Austen sa lalaki. Sabay-sabay na napaungol ang 5 Diyos sa itaas ng kanyang ulo. Kaagad, ang walang katapusan at malalakas na shooting star ay nahulog mula sa langit patungo sa Austen. Ayon sa Introduction to Vital Energy Circulation, ang formula para sa matagumpay na paglilinang ay ang pagsasama-sama ng langit at lupa. At ang kalikasan at ang nagsasaka. Sa ganoong paraan, naging isa ang universo at ang nagsasaka. Sa sandaling iyon, kumikinang ang katawan ni Austen na parang bumubulusok na bukal. Maliwanag na ang divine ruling chains ay sumanib na sa kanya. Boom! Ang suntok ni Austen ay mabilis na dumaan sa kalawakan. Sa isang iglap, tinundan ng mga bituin ang kanyang pag-atake at direktang bumagsak patungo sa kanyang kaaway. Ha! Bata ka lang. Hindi ako natatakot sa'yo. Sabi ng lalaking nakaitim na roba habang pinapagana ang dakilang itim na karit. Ang kalahating bilog na talam na nababalutan ng nakakatakot na death aura ay kuminang ng mabangis na liwanag habang papalapit ito kay Austen. Boom! Isang nakakagulat na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang salpukan ng mga kamao ni Austen at ng karit ay matinding nakakatakot. Matinding sugat ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Siya ay dumanas ng matinding sakit sa buong katawan at naramdaman na parang nalaglag ang kanyang mga braso at binti. Tiwala siya na kaya niyang talunin si Austen nang walang sagabal. Ngunit hindi niya inaasahan na magpapakawala si Austen ng ganoong kabigat na puwersa sa ganoong kaikling panahon. Sige, tapos na yata tayo dito. Maganda ang mood ni Austen dahil ito ang unang pagkakataon niyang gamitin ang mahusay na kapangyarihan ng Introduction to Vital Energy Circulation ng matagumpay. Hindi tulad ng pamamaraan ng paglilinang ng vital energy. Ito ay isa pang uri ng sistema ng pagsasanay. Partikular na binigyang pansin nito ang pag-unlad ng sariling potensyal sa katawan. Ang susi sa paglilinang ng mahahalagang enerhiya ay ang pagsipsip at pagpino ng mahahalagang enerhiya na nag-uugnay sa langit at lupa. Ito ay maaaring gamitin upang masira ang lahat ng uri ng gapos sa katawan. Ito ay lumabas na ang sistema ng paglilinang na naitala sa panimula sa vital energy circulation. Na bumuo ng personal na potensyal, ay hindi mas mahina kaysa sa sistema ng paglinang ng mahahalagang enerhiya. Sa katunayan, ito ay mas makapangyarihan. Walang tigil na death aura at corpse miasma ang lumabas sa katawan ng lalaking nakasuot ng itim. Sa wakas, ang huling anyo nito ay nagkatotoo bilang 18 bangkay na dragon na agad na sumugod patungo sa Austen. Ang bawat bangkay na dragon ay naglalabas ng malakas at hindi kanais-nais na amoy ng kamatayan. Ang oras ay parang maitim na mga pira-pirasong lumilipad sa hangin. Ang kapangyarihan ng batas ng kamatayan ay lumaganap sa lugar na para bang pinapahiya si Austen. Patayin! Malakas na sigaw ni Austen. Alam niyang inilabas ng lalaking nakaitim ang lahat ng kanyang lakas. Handa nang ilabas ni Austen ang lahat ng kanyang kapangyarihan at muling umatake. Biglang nagmulat ng mata ang 5 bathala na nakapatong sa ulo ni Austen at matalim na tinitigan ang lalaki. Agad naman silang tumayo na parang nagre-rehearse. Ang orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng mga bituin ay lumundag sa kanilang buong katawan. At isang holy jinggering ng mahahalagang enerhiya ang lumabas sa kanilang mga ulo at tumago sa kalangitan. Pagkatapos, sabay-sabay na inihayag ng 5 Diyos ang iba't ibang uri ng lihim na pamamaraan. Kabilang dito ang sikretong pamamaraan ng pulang demonyong daga. Ang hindi ibinunyag na sistema ng Dragon Formula. Ang minanang sikretong pamamaraan ng 3 paa na gininto ang uwak. At ang liwanag ng espada na May 20th. 000 kilos ng espada na pinagsama sa isa. Ang nakakatakot na nakakasakit na enerhiya ay sumabog ng sabay-sabay habang ipinakita ng 5 Diyos ang lahat ng kanilang mga kahanga-hangang kasanayan. Bang!
Biglang nag-crack ang langit. Umalangaw-ngaw sa hangin ang panaghoy ng mga multo habang ang lahat ng uri ng kapangyarihan ng batas ay magkakaugnay. Lahat ng nilalang sa lugar ay nanginginig at parang dinudurog ang kanilang mga kaluluwa. Ha! Hindi ako naniniwalang hindi ako makakalaban ng Junior. Dalhin mo. Angal ng lalaking nakasuot ng mahabang itim na damit. Mabangis ang labanan at pinasiklab ng galit. Sa wakas, ang demonyong avatar ay sumali sa labanan. Bang! Kapilitang itinapon sa ere ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Umubo siya ng dugo at mukhang mapatla na parang multo. Puno ng hinanakit ang mga mata niya. Bagamat ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay bahagyang mas mahina kaysa sa pinuno ng Heavenly Palace o ng Yaksha Palace. Naisip niya na dapat walang problemang talunin ang isang ordinaryong sect ancestor level cultivator. Gayunpaman, agad siyang nasugatan ng malubha ng isang batang lalaki na nakagawa pa lamang ng tagumpay sa antas ng ninuno ng sekta. Mamatay! Napasigaw si Austin habang kumikinang ang kanyang katawan na parang Diyos ng kidlat. Matalim ang kanyang mga mata habang sumusugod siya sa kanyang huling suntok. Gamit ang diabolic killing needle sa kamay nito. Ang demonyong avatar ay sumulong kasama si Austin. Tumakbo silang dalawa sa tabi ng isa't isa patungo sa kalaban na may malakas at kumukulong espiritu ng pakikipaglaban. Puff! Laslas ang mga braso ng lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang itim na karit ay nalaglag at nawala sa mabituing kalangitan. Pagkatapos, lumitaw ang isang madilim na butas sa kanyang noo. Ito ay tinusok ng sword light na may lakas na 20,000 sword moves. Ang flare na dulot ng liwanag ng espada ay lubhang matalas at may ngipin. Ang sinumang napasok nito ay tahasang masasaktan. Puff! Sa wakas, buong lakas na sinuntok ni Austin ang lalaking nakaitim na roba. Nang sumabog at naging usok ang katawan ng lalaking nakaitim. Isang lumang dilaw na papel na ron ang lumitaw at lumutang sa langit. Hinawakan ito ni Austin at itinago sa kanyang space ring. Pinalak niyang pag-aralan ang mga rune paper na nakolekta niya sa malapit na hinaharap. Hindi ako makapaniwala na ang rune na ito ay makakagawa ng isang makapangyarihang magsasaka na tulad nito. Ito ay talagang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Isa pa, iba ang mga lalaking ito sa mga ordinaryong bangkay na nakatagpo ko noon. Mayroon silang damdamin at pag-iisip. Sa totoo lang, hindi naman talaga sila naiiba sa mga buhay na nilalang. Mahirap paniwalaan na sila ay dalisay mula sa mga bangkay. Paano iyon? Napaisip si Austin sa sarili. Ang iba pang mga Masters of Underworld ay nabigla nang makita nila na ang kanilang pinuno ay brutal na pinatay ng isang lalaki na halos kalahati ng kanyang edad. Ang lalaking iyon ang pinuno nila. Siya rin ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Ngunit pinatay siya ng isang binata na parang palaso mula sa busog. Sa kabilang banda, nagulat ang lahat ng miyembro ng Immortal and Alliance. Ang kapangyarihang ipinakita ni Austin ay lampas sa inaasahan ng lahat. Austin, kahanga-hanga iyon. Ang lahat, lalo na si Asa, ay humanga sa mahiwagang pag-akyat at husay ni Austin. Patayin silang lahat, matapos alisin ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim. Ibinaling ni Austin ang kanyang atensyon sa ibang mga tao mula sa Underworld. Kaagad, pinasag niya ang isa pang lalaki ng isang malakas na suntok. Patayin ang lahat ng mga bangkay na sundalong ito. Nagsimulang tumaas ang moral ng lahat ng miyembro ng Immortal and Alliance. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ngayon ay naging ganap na nakahihigit. Mas malakas pa kaysa karaniwan. Si Austin at ang malademonyong avatar ay nagtutulungan ng may talino sa panahon ng labanan. Sabay-sabay nilang pinunasan ang mga lalaking nakaitim na damit. Haha, ang saya pala nito. Natuwa rin ang 8 Stone Saints nang winasak nila ang lahat ng kanilang mga kalaban. Ito ay isang mabagal at unti-unting proseso ngunit ang mga puwersa ng Immortal and Alliance sa kalaunan ay nakakuha ng mataas na kamay habang parami ng parami ang mga taong nakasuot ng itim na robe ang nahulog. Kahit na ang mga sundalo mula sa Underworld ay itinapon sa kasalukuyang sitwasyon ng walang babala. Wala ni isa sa kanila ang nakadama ng bakas ng takot. Pagkatapos ng lahat, sila ay pino sa pamamagitan ng mga bangkay at sa makatuwid ay walang damdamin.
Ang alam lang nila ay ang mekanikal na pagsasakatuparan ng kanilang mga misyon nang walang pagsasaalang-alang sa anumang bagay. Walang gulat na dumaan sa mga bangkay na sundalo at wala ni isa sa kanila ang umatras dahil sa kawalan ng takot. Ang lahat ng mga advanced na magsasaka mula sa underworld at ordinaryong bangkay na mga sundalo ay magkatabing lumaban hanggang sila ay napatay at nagkapira-piraso. Mabangis ang labanan at kahit na ang Immortal End Alliance ang nangunguna, dumanas pa rin sila ng malaking casualty. May sapat na dugo upang punan ang isang karagatan at sapat na katawan upang bumuo ng isang bundok ng mga bangkay. Pagkatapos lamang na mahulog ang huling bangkay ay maaari nilang ideklara na tapos na ang labanan. Ang lahat ng mga mandirigma ng underworld ay lubusang napatay. Isang nakakabinging katahimikan ang naging tugon sa brutal na dagandong ng digmaan kanina. Dumadagandong pa rin ang mga puso sa likod ng mga tadyang ng lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance. Kasama na si Austin. Pinagmasdan ng kanilang mga mata ang kanilang kapaligiran na parang mga hayop na nasulok na baho sa takot. Maging ang Eight Stone Saints, ang Evil Shadow King, Daemon, at ang iba pang cultivator na nasa sect ancestor level ay malubhang nasugatan. Salamat sa mabilis na pagkilos at tulong ni Austin at ng kanyang malademonyong avatar sa labanan. Hindi gaanong nasugatan ang karamihan sa mga advanced na magsasaka. Kung hindi nila ginawa, ang ilan sa mga ninuno ng sekta na nagsasaka sa kanilang panig ay namatay na. Hindi rin sila nagtagal upang mabilang kung sino ang natira at nataman sila ng realisasyon na milyon-milyong mga tao ng Immortal End Alliance ang namatay sa labanan. Pinalot ng matinding kalungkutan ang mga nakaligtas. Linisin ang larangan ng digmaan at magpahinga ng mabuti. Pagkalipas ng 3 araw, magdadala tayo ng hukbo sa underworld at puksain ang ating mga kaaway. Hindi sila titigil sa paghuli sa amin hanggang sa mamatay kaming lahat. Ang buong universo ay nasa kaguluhan ngayon at hindi na natin maiiwasan ang sakuna na ito. Kalmado ang boses ni Austin habang dahan-daang nagsasalita sa kanyang mga tao. Opo, Ginoo. Lahat ng natitirang cultivator ng Immortal End Alliance ay nakatutok ang tingin kay Austin habang sila ay tumugon bilang isa. Ang kanilang nagkakaisang tinig ay umalangaw-ngaw sa isang mahabang sandali sa dagwang larangan ng digmaan. Walang sino man ang magdududa sa utos ni Austin dahil siya ang ganap na pangunahing pinuno ng Immortal End Alliance. Lahat ng utos niya ay mahigpit na sinunod. Bukod dito, alam ng lahat na ang mga salita ni Austin ay ang tamang kurso ng pagkilos. Ang mundo ng ilalim ay napukaw ang sansinukob sa kapahamakan ng bangkay at ang kapayapaan ay ngayon ay isang panaginip lamang. Walang sino man ang makakatagpo ng kapayapaan o makababalik sa kanilang normal na buhay hanggang sa lubusang nawasak ang pinagmumula ng kanilang mga problema. Hindi maiiwasang magkakaroon ng malaking bilang ng mga casualty sa digmaan laban sa ating mga kaaway mula sa underworld. Maaari naming subukan ngunit imposibleng maiwasan ito. Bukod pa rito, kung nais ng Immortal End Alliance na umangat sa universo bilang isang pangunahing puwersa, dapat nitong tanggapin ang mga responsibilidad ng isang dakilang kapangyarihan sa universo. Magiging magandang pagkakataon din ito para sa ating mga magsasaka na palakasin ang kanilang mga kakayahan at magkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban. Kung gagamitin natin ang pagkakataong ito at gagawin ang lahat ng ating makakaya, talagang makakabangon tayo sa universo bilang pinakamakapangyarihang alyansa sa lalong madaling panahon. Napuno ng kumpiyansa si Austin nang salubungin niya ang mga mata ng mga nagkukumpulang tao. Lahat ng cultivator ng Immortal End Alliance ay tumitig pabalik kay Austin na may bahagya pang naitatagong pananibik sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga titig ay kumikinang sa tuwa sa kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, itinakda ni Austin ang layunin para sa Immortal End Alliance maging ang pinakamalaking kapangyarihan sa universo. Bumalik ang hukbo sa kanilang mundo at nagpahinga para sa nalalapit na labanan. Dahil sa magulong kapaligiran sa universo, ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa Immortal End World ay nagsimulang pahusayin ang kanilang lakas sa martial arts na may mas matinding sigasig. Tina Caroline, Ivy, Sue, Violet, ang Nom, Evan, Ferbert, at ang iba pa ay pumunta sa pag-iisa upang tumuon sa kanilang paglilinang.
Lahat sila ay handa nang matugunan ang kanilang mga tagumpay. Bumalik si Austen sa silid ng oras at nagsimulang magtanim din. 30 taon sa silid ng oras ay katumbas ng isang araw sa labas. Ang hukbo ng Immortal End Alliance ay sasabak sa labanan sa loob ng 3 araw. Ang 3 araw ay sapat na mahaba para kay Austen na magkaroon ng malalim na paglilinang sa pag-iisa. Unang nilinang ni Austen ang kasanayang naitala sa Introduction to Vital Energy Circulation habang siya ay nasa time chamber. Ang unang hakbang ng pagsasanay sa Introduction to Vital Energy Circulation ay upang buksan ang 5 lihim na kaharian ng mga panloob na organo at matagumpay na nagawa ito ni Austen. Ang susunod na hakbang ay upang simulan ang lihim na kaharian ng Elixir Field. Iyon ang hikip na nakasalubong ni Austen dahil hindi niya maintindihan ang itinatanong nito sa kanya. Sa karamihan ng mga kaso, ginamit ng mga magsasaka ang kanilang mga elixir field bilang batayan para sa paglilinang ng mahahalagang enerhiya. Elixir field ay ang pangunahing organ na nagtataglay ng vital energy ng cultivator. Maaaring sabihin na ang bawat magsasaka ay bubuo ng kanilang elixir field sa sukdulan sa katagalan. Gayunpaman, ayon sa mga tala sa Introduction to Vital Energy Circulation, mayroong isang lihim na kaharian sa elixir field malapit sa tiyan. Kung ang pinto sa lihim na kaharian na iyon ay mabuksan at ang Diyos na nasa loob nito ay inilabas, ang may-ari ay magkakaroon ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Buong buhay kong nililinang ang elixir field pero hindi ko alam na may lihim na kaharian sa loob hanggang ngayon. Ipinahayag ni Austen ang pagkalito sa sarili. Siya shook off ang hindi kinakailangang mga saloobin at nanirahan down sa pagmumuni-muni at kalapati sa kanyang isip. Inayos niya ang kanyang paghinga at binanggit ang banal na kasulatan hanggang sa mahulog siya sa isang misteryosong estado sa kanyang paghahanap sa tinatawag na secret realm sa Elixir Field. Desidido siyang hanapin ito at buksan. Sa silid ng oras, ang Divine Silkworm at ang maliit na Infinity Beast ay humarap din sa kanilang mga sulok upang tahimik na linangin ang kanilang mga kasanayan sa militar. Pareho silang mga maalamat na hayop na may malaking potensyal sa kapangyarihan. Gayunpaman, maaari pa rin silang ituring na mga sanggol at ang kanilang pag-unlad sa paglilinang ay medyo mabagal. Ito ay dahil sa likas na limitasyon ng kanilang mga lahi at mahaba pa ang kanilang lalakbayin bago sila ganap na lumaki bilang makapangyarihang mga hayop. Lumipas ang mga dekada sa silid ng oras. Isang araw, isang nakakabinging boom ang biglang tumunog mula sa kung saan. Tinabayan ng ingay ang nakakasilaw na liwanag na nagmula sa tiyan ni Austen. Ang liwanag nito ay makakasakit sa mga mata ng mga tao kung may makakakita. Isang palasyong nagniningning ng walang kamatayang mga ilaw ang malabo na lumitaw sa mundo ng Elixir Field ni Austen. Mayroong isang lihim na kaharian sa larangan ng Elixir. Excited na bulalas ni Austen. Ang palasyo ay nagbigay ng walang katapusang maliwanag na ningning. Ang walang kamatayang enerhiya ay sumugod sa liwanag na dome alloy mula sa katawan ni Austen na may napakalaking momentum na parang ito ay isang walang katapusang ilog. Ang maliwanag na liwanag ay dwarfed ang araw sa tuktok nito at pinunan ang hangin ng silid ng oras na may napakaraming banal na aura. Ang pinto sa lihim na kaharian ay hindi pa nabubuksan ngunit ang pagtuklas lamang ng lihim na kaharian ay humantong sa napakalaking enerhiya. Dampas sa kanyang imahinasyon kung anong kapangyarihan ang naghihintay sa likod ng pinto nang mabuksan ito. Dumating ang primordial spirit ni Austen sa tarangkahan ng palasyo ng Elixir Field at umawit ng banal na kasulatan sa pagsisikap na makipag-usap sa Diyos sa palasyo. Ito ay isang napakadelikadong proseso. Nang binibigkas ni Austen ang banal na kasulatan, ang kawaila hilakbot na kapangyarihan ng mahika ay walang katapusang tumagas mula sa lihim na kaharian at nagdulot ng mga pagsabog sa katawan ni Austen paminsan-minsan. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang tiyan at ang laman ay isang nakakatakot na gulo. Maging ang mga buto ng tadyang ay kitang-kita. Ang kanilang maputlang puting kulay sa gitna ng lahat ng pulang dugo ay magdudulot ng takot sa puso ng sino mang makakakita nito. Ang mga kumpol ng nakakatakot na enerhiya ay sunod-sunod na lumabas nang hindi siya pinapayagang huminga. Kakabutihang palad. Si Austen ay nag-practice ng Phoenix Nirvana skill na mabilis na nag-ayos ng kanyang pisikal na katawan bago siya tuluyang mapahamak. Bang! Isang araw,
Ang tiyan ni Austin ay naglabas ng walang katapusang marahas na ingay. Ang pinto ng palasyo na kumakatawan sa elixir field ay dahan-daang bumukas at ang kakilakilabot na puwersang mahiwagang gumulong na parang mga alon sa karagatan. Isang maliit na lalaki na napapaligiran ng ningning ng walang kamatayang liwanag ang lumutang palabas ng palasyo sa isang naka-cross-leg na posisyong nakaupo. Mahirap makita ang mukha ng lalaki nang natatakpan ito ng nakakasilaw na liwanag. Pero kahit papaano, naramdaman ni Austin na kamukhang kamukha niya ang lalaki sa hitsura. Biglang umihip ang hangin sa paligid nila. Isang mabangis na dagandong ang umalis sa maliit na lalaki at itinaas niya ang kanyang ulo upang titigan si Austin. Ang kanyang titig ay kasing talas ng isang kutsilyo na maaaring tumago sa kawalan at dumiretso sa kailaliman ng universo. Sa susunod na sandali, ang maliit na lalaki ay tila nakipag-usap sa langit at lupa at sa lahat ng mga espasyo sa nakaraan. Isang hindi mapigil ang puwersa ang gumulong mula sa kaibuturan ng universo at bumagsak sa maliit na lalaki. Ang katawan ng maliit na lalaki ay kumikinang pagkatapos ay sumabog sa banal na liwanag na nagninangas na may puting mainit na apoy. Mukha siyang God of War na kaka-revive lang sa huling buhay niya. Ang pinto ng lihim na kaharian ng elixir field ay sa wakas ay nabuksan at ang Diyos sa loob nito ay inilabas. Ang enerhiyang hindi kailanman naramdaman ni Austin ay umahan sa kanyang katawan at nagpang-inig sa pakiramdam na hindi pa niya nararanasan.